Sa kabila ng paulit-ulit na pagbabawal ni Ibiang, nagpumilit pa rin pumasok si Janine sa secret room ni Atoy. Manghang-mangha siya sa kanyang nakita. Iba't ibang patalim, mga wig, costume at kagamitan na ginagamit ni Atoy sa kanyang mga undercover mission. Habang pilit siyang pinapalabas ni Ibiang, nakita naman ni Janine ang isang matulis na kutsilyo. Agad niya itong dinampot kaya napilitan si Ibiang na agawin ito. Sa kanilang pag-aagawan ay bumagsak ang kutsilyo at muntik nang tumama sa paa ni Ibiang. Sa halip na tumulong, lalo pang ikinalat ni Janine ang mga wig at kagamitan ni Atoy bago lumabas ng silid. Naiwan si Ibiang na mag-isang nagliligpit habang iniisip kung gaano kalaki ang magiging galit ni Atoy. Samantala sa blood donation center ay napilitan na ring mag-donate si Tonet. Habang naghihintay, napag-usapan nila ang chismis tungkol kay Janine. Aminado si Tonet na nagtataka siya dahil mabait sina Atoy at Audrey, ngunit kabaliktaran ang ugali ng anak nila na si Janine. Hindi nagtagal ay dumting na ang isang magandang tindera upang humingi ng pahintulot kay Paldo na makapagbenta sa tabang lupa. Ngunit biglang may snatcher na tumangay ng cellphone nito. Mabuti na lamang at mabilis na nakahabol si Emerson. Napigilan niya ang holdupper at nabawi ang cellphone kahit hindi sinasadyang masundok ang babae sa gitna ng kaguluhan. Pag-uwi naman ni Atoy, nadatnan niyang nasa labas si Janine. Agad nitong isinumbong na pinalabas siya ni Ibiang. Nang marinig ni Atoy na nasa loob ng secret room itong si Ibiang, dali-dali siyang pumasok. Laking gulat niya nang makita si Ibiang na may hawak na kutsilyo. Kahit umiiyak na itong nagpapaliwanag na si Janine ang unang pumasok at pinigilan lamang niya, hindi naniwala si Atoy. Sa halip ay pinagalitan niya si Ibiang at pinalayas pa ito sa loob ng secret room. Habang lumuluha si Ibiang ay nananatiling kampante si Janine dahil muli na namang naniwala sa kanya itong si Atoy. Sa kabila ng lahat na si Janine naman talaga ang unang nagbukas sa secret room. Ngunit hanggang kailan kaya maitatago ang katotohanan? Paano kung tuluyan ng mabunyag na hindi tugma ang blood type ni na Janine kina Atoy at Audrey? Habang si Ibiang pala ang siyang totoong magmamatch sa kanilang dugo. Ito na kaya ang magpapatunay na si Ibiang ang tunay nilang anak at hindi si Janine. Abangan ang mga susunod na mga revelasyon sa The Master Cutter. At huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para hindi kayo mahuli sa bawat nakakagulat na mga pangyayari.